Bakit nga ba pinag-iinitan si VP Sara Duterte? Ano bang meron sa kanya na kinakatakutan ng ilang makapangyarihang sektor? Simple lang ang sagot, dahil siya ang pinakamalaking balakid sa patuloy na paglaganap ng korupsyon at komunismo, dalawang halimaw na walang tigil sa paglamon sa ating bayan. Ang korupsyon, nagiging sanhi ng gutom at paghihirap ng mga Pilipino. Ang komunismo, sumisira sa ating kinabukasan sa pamamagitan ng panlilinlang at karahasan. Dalawang magkaibang mukha ng iisang kalaban, na ang tanging layunin ay ang kontrolin at apihin ang taong bayan. At sino ang humahadlang sa mga ito? Walang iba kundi si VP Sara, isang leader na hindi takot banggain ang mga corrupt at komunista, kaya't siya ngayon ang target ng kanilang paninira at pagnanakaw ng mga pondo. Ang tanong, kasama ba tayo sa laban na ito? Ang laban na ito ay hindi lamang laban ni VP Sara, kundi ng bawat Pilipino na nais ng mas maayos at mas ligtas na bansa. Sa video na ito, ipapakita kung paano inilantad ni VP Sara ang mga mukha ng komunismo at korupsyon, at kung paano siya ngayon inaatake ng mga ito dahil sa kanyang walang takot na paglaban. Tatalakayin natin ang mga tactics ng kalaban at kung paano natin, bilang mga Pilipino, kasama si VP Sara, mapagtatagumpayan at tuluyang matatalo ang dalawang halimaw na ito na nagpapahirap sa ating bayan. Laban kontra korupsyon. Isa sa mga pinakamalalang anyo ng korupsyon ay ang tahasang pagpapalaki ng budget para mas maraming makulimbat ang mga ganid sa gobyerno. Ganito mismo ang nakita ni VP Sara sa Department of Education, isang 5 billion budget na biglang naging 15 billion. Isang katanungan lang ang dapat itanong ng bawat Pilipino, saan napunta ang dagdag na 10 billion? At mas nakakabahala, bakit tila kontrolado ng iilang makapangyarihang tao ang pondo, imbes na mapunta ito sa aktwal na pangangailangan ng sektor ng edukasyon? Sa harap ng ganitong kalakaran, si VP Sara ang naging tinik sa lalamunan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Tumanggi siyang pumayag sa ganitong kawalang hiyaan, at dito lalong uminit ang kanyang laban kontra sa mga nagpapayaman gamit ang pera ng bayan. Ang sumusunod ay ang kanang pahayag kung gaano kalalim ang kabulukan at kung bakit nilalabanan niya ito ng buong tapang. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP
5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Kung akala nyo tapos na ang kwento ng pagmanipula sa pondo, mas malalim pa ang bulok. Year 2024, ang 19 billion na pondo para sa classroom construction, na aprobado na ng Office of the President, ay biglang naging 24 billion sa bersyon ng Kongreso. Pero paano? Simple, kinuha nila ang pondo para sa repairs ng mga sirang classrooms na nagkakahalaga ng 5 billion at idinagdag ito sa 19 billion para makuha ang magic number na 24 billion. Ang natira para sa repair ng mga eskwelahan, isang kawawang 1 billion. Ano ang epekto nito? Mas marami pang batang Pilipino ang nag-aaral sa mga sira-sirang silid-aralan habang ang iba, tiyak na nagsisiyaman. Muli, si VP Sara ang tumutok sa pandaraya, at ito ang dahilan kung bakit nais siyang patahimikin ng mga mandaraya. Dito makikita ang isa na namang halimbawa ng kawalang hiyaan ng iilang nagpapasarap sa pera ng bayan habang naghihirap ang mga paaralan. Taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. Ang ganti ng mga kurap. Kapag tinatamaan na ang mga mandaraya, syempre, hindi sila papayag na walang laban. Noong 2023, dahil pinanindigan ni VP Sara na masunod ang tamang patakaran sa classroom construction, agad silang naghanap ng paraan para siya'y ipitin at baluktutin ang proseso. Paano nila ginawa ito? Simple, ginamit nila ang kapangyarihan nila sa Kongreso para isaksak ang sarili nilang listahan ng mga proyekto, isang halagang 17 billion, na idinagdag sa budget ng DepEd na hindi man lang alam ng ahensya. Ito ang kanilang tactic, kontrolin ang budget, manipulahin ang sistema, at ipamukha na hindi sila mapipigilan. At kahit nakita na ng Senado ang anomalya, sinikap ng mga mandaraya na itulak pa rin ang kanilang agenda. Kita nyo, kapag binabangga mo ang sistema ng korupsyon, asahan mong haharanggan ka sa lahat ng paraan. Pero handa si VP Sara at ang Office of the Vice President na ibunyag ang katotohanan. Ito na ang isa pang halimbawa ng pagsalungat ng mga corrupt sa isang leader na hindi nila mabibili. Dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion?
Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Laban kontra komunismo. Sa laban kontra komunismo, si VP Sara ay walang kinatatakutan. Bilang dating Vice Chair ng NTF-ELCAC, malinaw ang kanyang posisyon, tapusin ang armadong pakikibaka ng mga komunista at wakasan ang kanilang panggigipit sa mga Pilipino. Ngunit hindi magpapatalo ang mga makakaliwang grupo, kasama ang Makabayan Bloc, na pilit sinisira ang mga lider na tumatayo laban sa kanilang agenda. Sa puntong ito, sinubukan nilang atakihin si VP Sara sa pamamagitan ng pagtanggal ng confidential funds mula sa kanyang tanggapan. Makikita natin dito kung paano gumagana ang mga taktika ng mga kaalyado ng komunismo, mula sa pagbubulong kay Speaker Romualdez hanggang sa pagsubok na sirain ang kredibilidad ni VP Sara. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi magpapatinag si VP Sara, hindi siya aatras, kahit pa ang mga kinakatawan ng komunismo at NPA ang mismong kumikilos laban sa kanya. Patuloy siyang magsisilbi sa bayan, handang harapin ang mga kalaban ng kapayapaan. Sa susunod na bahagi, makikita natin ang mas malalim na galaw ng mga komunista at ang kanilang pagsubok na pigilan ang isang lider na tunay na nagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ang isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Bloc kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya,
tanggalin yung budget. Ang ganti ng mga komunista. Ngayon, tingnan natin ang sumunod na hakbang ng mga kalaban ni VP Sara. Mula nang magsimula ang laban kontra komunismo, malinaw na ang mga komunista at kanilang mga taga-suporta ay hindi nagkukulang sa mga paraan upang i-undermine ang mga ahensya at lider na lumalaban sa kanilang agenda. Sa pinakahuling pag-atake, makikita natin ang kanilang plano na sirain si VP Sara sa pamamagitan ng mga tactical na panghuhut-hut ng pondo at political maneuvers. Sa kabila ng kanyang matibay na pagtatanggol sa confidential funds, agad nilang sinalakay ito, mula sa mga press releases ng Makabayan Bloc hanggang sa mga audit memorandum ng Commission on Audit na tila isinadya para magbigay ng pagdududa. Ang pag-atake na ito ay hindi basta-basta, ito ay maingat na pinlano, mula sa mga question at answer sa House hearings, hanggang sa mga PowerPoint presentations na may mga script at pre-prepared responses. Dahil dito, tinanggalan si VP Sara ng suporta sa confidential funds, isang pangunahing aspeto ng kanyang operasyon. Sa kabila ng kanyang mahusay na pagtatanggol at pag-highlight ng misalignment ng mga atake, kinilala niya na ang mga ito ay bahagi ng mas malalim na plano upang siraan siya. Higit pa rito, may banta ng defunding sa kanyang opisina na tila naglalayo na pabagsakin ang kanyang kakayahang magsagawa ng mga proyekto para sa bayan. Tingnan natin kung paano sumagot si VP Sara sa mga mapanlinlang na pag-atake na ito, at ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang misyon laban sa komunismo. Makikita natin kung paano ang mga pag-atake na ito ay bahagi ng mas malaking laban para sa kapayapaan at kaayusan sa bansa. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin, na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang explanation ko, bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat, Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na, meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa, at yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon
basta mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya ng mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at takihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, 3 pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Komunismo at korupsyon, totoong mga kalaban sa likod ng mga kaguluhan. Sa pagtatapos ng ating talakayan, mahalagang ipaalala sa ating mga kababayan na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa mga individual na isyu ng budget at political maneuvering. Ang tunay na larawan ay nagpapakita ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng komunismo at korupsyon na sumisira sa ating bansa. Ang mga pag-atake laban kay VP Sara, kasama ang mga pagsubok sa kanyang confidential funds at budget allocations, ay bahagi ng mas malawak na plano upang i-undermine ang ating demokrasya at kapayapaan. Si VP Sara, bilang isang matatag na tagapagtanggol laban sa komunismo at korupsyon, ay nahaharap sa malupit na pagsubok mula sa mga grupong gustong sirain ang kanyang integridad at pamahalaan. Ang mga panghuhuthot ng pondo at mga mapanlinlang na pag-atake ay ginagamit upang magdulot ng pagdududa at pagkakahiwa-hiwalay sa ating lipunan. Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika.
kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap na mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Ang mensahe ni VP Sara ay malinaw, huwag tayong magpadala sa ingay ng politika. Sa halip, dapat nating suriin ang bawat detalye ng mga budget proposals at manatiling nagkakaisa sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang tunay na laban ay hindi lamang para sa mga posisyon at pondo, kundi para sa kapakanan ng bawat Pilipino na nagdurusa sa kakulangan at gutom. Ang pag-uusig sa mga tunay na problema ng bansa ay isang kolektibong responsibilidad. Ang pagsuporta sa ating mga lider na tunay na nagmamalasakit, tulad ni VP Sara, at ang pagtulong sa mga kapaspalad ay siyang magiging daan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Kaya't sa bawat eleksyon, maging mapanuri sa pagpili ng mga lider. Tiyakin nating ang ating mga boto ay para sa mga taong may integridad at malasakit sa tunay na pag-unlad ng bansa. Ito ang ating hamon at pagkakataon na maging bahagi ng solusyon sa malalim na krisis na ito. Sama-sama, magtatagumpay tayo sa pagbuo ng isang mas makatarungan at maunlad na lipunan. Ano sa tingin nyo? Sapat na ba ang ginagawa natin upang suportahan ang mga tunay na lingkod bayan? Ibahagi ang inyong opinyon sa mga komento at magpatuloy tayo sa usaping ito para sa ikabubuti ng ating bayan.